that's already settled. Not only by, again, the cited ruling, Bayan versus Zamora, what 2/3 of the Senate of all members means. And also, that Chief Justice Hilario Davide, who was a member of the Constitutional Commission, also said that the 2/3 is 16 of all members. 16 is 2/3 of 24 of all members. And, I don't know who has a higher authority on the interpretation of that constitutional provision than Chief Justice Davide himself, who participated in the framing of our Constitution. Ginawa talaga niyang 2/3 kasama, kagaya ng ratification ng mga treaty, agreement natin sa ibang bansa. Ginawa talaga yung 2/3 dahil para hindi po naman napakadali para magtanggal ng ating impeachable officers, kagaya ng Vice President o President. At noon pa man ay wala naman pong tanong dyan sa impeachment ni Chief Justice Corona, kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, sa kay President Joseph Estrada. Wala naman pong question dyan kung ano ang 2/3 ay 16 votes talaga. Ito lang sa kay BP Sara dahil ang sa tingin ko, matagal naman, meron namang by a pattern of acts nitong majority ngayon na papalit-palit sila ng statements nila tungkol sa mga number of votes na kailangan para maging legal ang kanilang mga ginagawa. So, we cannot stop them from, again, maybe later, object sila and they will try to say na the majority vote wins, but you know, you cannot do that. You cannot do that in an impeachment trial. You cannot say, oh, then let's just make our own rules in the Senate. Let's amend our rules. Di ba? Hindi ka pwede mag-amend na rules na yan ay labag sa konstitusyon. Ano po yung assessment sa unang 3 araw po ng impeachment trial kung saan isang testigo or witness pa lang ang yung nailalatag at marami ng mga ganap po, attorney, na para sa maordinaryong tao, parang medyo mabagal, attorney? Mabagal talaga kasi they have to follow the rules of procedure. Hindi lang yung rules of court, but there is the Senate also has the rules on impeachment. And if you notice, yung pagbukas pa lang ng impeachment ay pinakita na rin ni Senator Chis Escudero na impartial siya dahil sinabi niya agad na ang kailangang number of votes sa pag-convict o pag-impeach sa Vice President ay 16 o 16 ang 2/3. And ang basis niya dyan ay yung decision sa Bayan versus Zamora kung saan ang Supreme Court ay nagruling na sa pag-ratification ng mga treaty na siyang function o role ng Senado, ang kailangan din doon ay 2/3 vote at yun ang number na 16. And he also called out na are there comments or something like that, and the senators were all quiet. And so that laid the basis for at the outset, Chis Escudero laid the basis for the number of votes required for a conviction or to impeach VP Sara, which is 2/3. 2/3. According to the Constitution, 2/3 of all members of the Senate, meaning all that we voted for. 24 senators ang binoto po natin. Kaya kahit po nakakulong sina Senator Jingo Estrada at Senator Marcoleta, ay kalakip po sila sa bilang ng 24. So again, Senator Chis Escudero, the presiding officer designated by the Senate because ayaw yata ni Senate President Gatchalian mag-preside, or baka sa tingin niya ay wala siyang kakayahan sa pag-rule ng mga objections dyan at mga
ebidensya ng mga abogado, kaya si Senator Chis Escudero ang presiding officer. So, at the outset, yung unang ruling ni Escudero, ang 16 votes to impeach or convict. Ang pangalawa, na pinapasoli niya ang BIR records ni Attorney Mans Carpio sa BIR sa dahilan na sinabi na ng BIR na under the National Internal Revenue Code ay bawal po isupubliko ang tax records ng kahit sinong individual. Wala pong sinabing exception dyan na kung may impeachment, pwede, o kaya ikaw ay Vice President, pwedeng isiwalat. So, pinabalik ni Senator Presiding Officer Chis Escudero sa BIR ang tax records ni Attorney Mans Carpio. So, the first two rulings shows neutrality and impartiality, which is very important sa paglilitis na ito dahil ang mga tao noon pa man ay marami nang nagdududa na ito ang impeachment trial ni VP Sara ay marami nang nag-prejudge dyan sa kanya dahil iba dyan ay nagdeklara na natatakbo din silang presidente laban kay VP Sara. Opo, so maaari ba nating masabi, attorney, na yung 16 na threshold para sa pag-convict o pagpapa-impeach ay selyado na, considering yung mga journal na yun during sa nakalipas na mga pagdinig ay inaprobahan na at hindi na pwede yung mabago along the way. Baka may marinig na naman tayo na maghahain ng resolution dyan na attorney sa impeachment trial. That's already settled. Not only by again the cited ruling Bayan versus Zamora, what 2/3 of the Senate of all members means, and also that Chief Justice Hilario Davide, who was a member of the Constitutional Commission, also said that the 2/3 is 16 of all members. 16 is 2/3 of 24 of all members. And, I don't know who has a higher authority on the interpretation of that constitutional provision than Chief Justice Davide himself, who participated in the framing of our Constitution. Ginawa talaga niyang 2/3 kasama, kagaya ng ratification ng mga treaty, agreement natin sa ibang bansa. Ginawa talaga yung 2/3 dahil para hindi po naman napakadali para magtanggal ng ating impeachable officers, kagaya ng Vice President o President. At noon pa man ay wala naman pong tanong dyan sa impeachment ni Chief Justice Corona, kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, sa kay President Joseph Estrada. Wala naman pong question dyan kung ano ang 2/3 ay 16 votes talaga. Ito lang sa kay BP Sara dahil lang sa tingin ko, matagal naman, meron namang by a pattern of acts nitong majority ngayon na papalit-palit sila ng statements nila tungkol sa mga number of votes na kailangan para maging legal ang kanilang mga ginagawa. So, we cannot stop them from, again, maybe later, object sila and they will try to say na the majority vote wins, but you cannot do that. You Opo. cannot do that in an impeachment trial. You cannot say, oh, then let's just make our own rules in the Senate. Let's amend our rules. Di ba? Opo. Hindi ka pwede mag-amend na rules na yan ay labag sa konstitusyon. Opo. Attorney, bago ko lang tanungin si Miss Cathy, no? Meron din pong pinalutang si Senator Judge Alan Peter Cayetano yung posibilidad na mag-join din o mag-monitor ba o mismo yung presensya na ng dalawang kasalukuyang nakakulong ngayon na mga senador dito nga po sa impeachment trial. Sabi nga nila kung magkuha nga ng witness, resource person, ang Kamara during sa kanilang mga hearing, kinukuha pwede nga kahit nakakulong, pwedeng mapa-join sa hearing. Sa tingin nyo po, maaari ito, attorney?
dapat suriin natin ano ba ang basis dyan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi ang dalawang nasa pinakulong ng administrasyon, si Senator Jingo Estrada at Senator Rodante Marcoleta, ay hindi naman po automatically suspended. Hindi po ba? Kasi ang plunder sinasabi nila, si Jinggoy daw automatically suspended. Preventive suspension po ang nakalagay dyan sa mga anti-plunder law. At hindi po yan naman pwedeng isuspend nyo ang senador na hindi ayon sa rules ng Senado. So, kung sa rules ng Senado ay hindi naman sila suspended, dapat pwede silang mag-participate o bumoto. Kaya lang sinasabi nga nila na nung nasa kulungan si Senator Leila de Lima ay hindi naman nila pinayagan. But hindi na kasi nila pinayagan noon. Okay? So ngayon, dalawa na ang nasa jail. Kung madagdagan po yan na magiging 5, pwede na po ba dyan? Pwede na po ba yung hindi naman sila suspended? Pwede na ba silang mag-participate? So, let's look at the rules of the Senate. I think that is what Senator Cayetano is talking about. Sinasabi niya na since yung 24 kabilang sila dun sa bilang ng all members, then they have a right to participate also in this impeachment trial, however you want to the court allows them to participate, let's say by video, by Zoom, or in person during the impeachment trial, ay sinasabi niyang dahil dyan, ay dapat maaari din silang mag-participate. Dahil sinasabing, ang tanong pa dyan, kung mag-participate ba sila, Senator Cayetano, makakaboto ba sila? Yun ang sinasabi ni Senator Cayetano that hindi siya nag-proceed sa next niya na tanong or conclusion na pag nakaparticipate sila, dapat pwede silang bumoto. Kasi hindi nga naman sila suspended dyan sa Senado. Yan ang ibig niyang sabihin. I think na hindi niya sinabi, yun ang conclusion niya, that they should be allowed to vote also. But even if they cannot vote, 16 is the true two-thirds vote. So, kung bilangin natin yung mga majority dyan, ewan ko kung ilan na sila ngayon, pero kahit ilan sila, hindi naman sila sure na lahat sila ay boboto na i-impeach si VP Sara. Pero ang importante sana ding malaman ng mga tao na itong impeachment trial na ito ay dapat fair. Dapat fair ito, may due process, may talagang opportunity ang Vice President Sara na to protect, to prevent, to defend herself by also presenting her evidence. Pero the rule on finding a conviction or an impeachment is that it is the prosecution who has the burden of proof, meaning sabihin, kayo ang may nasa responsibilidad ng prosecution na or burden of proof na siyang mag-prove na itong mga number one, itong mga ginawa ni VP Sara ay impeachable offenses. Okay, treason, graft, di ba? Betrayal of public trust, etc. Pangalawa, kung itong mga ebidensya nila have the sufficient weight o bigat para po sa mga hukom na senador para sila ay pumabor sa prosecution. So, two things, di ba?